kaninang umaga sa pagising namin. At hanggang ngayon, Panginoon, taglay pa rin namin ang biyaya ng buhay. Salamat sa pagsama, pag-iingat, maging sa mga biyayang natatanggap namin. Tunay nga na wala pong bagay sa buhay namin na hindi galing sa inyo. Kaya nagbabalik lamang kami at kumikilala sa inyong kabutihan at kadakilaan. At kaya minsan pa ngayong gabi ito, Panginoon, sa aming pagtitipon, manguna po kayo sa amin, samahan niyo po kami ng iyong Espiritu Banal, na siya po ang magmuna at magturo sa bawat isa sa amin. Ipuin kami, pagpalain sa lahat ng aming pangangailangan, physically, materially, and spiritually. At inaangkin po namin na sa mga salita po na nais ninyong ipahatid sa amin, Panginoon, doon kami nagkakaroon ng kalakasan at katatagan. Muli niyo pong pagpalain ang mga naka-tune in ngayon sa FB page ng Macau chapter. Saan man silang dako o lugar na naroon, abutin niyo sila, Panginoon, ng mga salita at pagpalain niyo po ang kanilang kahilingan sa gabing ito. Lahat po ng ito, Panginoon, ay amin pong samudalangin binabalik sa inyo ng may pagpupulit pa sa salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, na manamat ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan na lang po. Bago ulit tayo magsipupo, atin munang pakinggan muli ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon dito sa sulat sa Hebrews chapter 11. Verse 32 hanggang sa 34. And hope and pray na hindi kayo napupurgahin. Okay, let's turn again. Once again, Hebrews 11, verse 32 to 34. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito ang pagkasalin niya. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon muli sa kanyang mabuting balita. You may be seated, mga kapatid. Napansin po ninyo na para bagang hindi na tayo makaalis dito sa Hebrews 11. And probably this will be the part 4 of the life of faith of David. Imagine, sa lahat ng siniris natin, ito naman pinakamahaba itong kay David. Kasi I don't want to live this story of faith, journey of faith, the faith of David without detailing itong mga experiences and yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ni David. From shepherd boy to the king, the second king of Israel. Imagine, mga kapatid, from nowhere, from nobody, to become naging isang somebody. So, mula sa isang batang teenager na shepherd boy, hindi kilala, at
walang karanasan sa digmaan, pero tinawag ng Diyos, pinili niya pa maging hari. Imagine na ang Diyos talaga ay hindi natin matatawaran at masusukat ang kanyang plano sa buhay ng isang tao. Kaya hindi natin pwedeng i-underestimate ang kakayanan at magagawa ng Diyos. That in everything that happens to us, to those who believe in God, God has a purpose and plan. Hindi nangangahulugan pag tayo nagpipail, pag tayo po ay kakaroon ng mga trials, sufferings because of our faith, it does not mean God has no purpose and plans. Meron po siyang mabuting plano at layunin. At kung hindi man dumarating, maybe God has a perfect time kung kailan yun darating. Basta ang mahalaga ay hindi tayo dinidisappoint ng Panginoon. Ang kailangan lang natin siyempre, una, huwag mawala ang pananalig sa Kanya because God is doing something good and great beyond our expectation. Pangalawa doon, bilang huwag mawala ang pananampalataya at magkaroon tayo ng pagtitiis at pagtsatsaga just to inherit the promises of God. Amen. Amen. So, yan po, huli natin. Probably, dito tayo mag-end sa story ng journey ng life and faith of David. At konting patalastas, yun, yung pinakamagandang cute na ating commercial. Tama. This will be on Sunday, pero bukas naman ito sa Luneta. We're going to reenact yung ating pong 4th year ng paglalakbay, journey of faith, love, and unity nang mula sa pagkatatag ng gawain ng El Shaddai sa ating servant leader, Brother Mike. We're going to celebrate it sa this coming Sunday, pero bukas ito sa Luneta. Sasabayan natin yung instruction pinadadala ng ating servant leader. First is 4 na prayer requests. Kaya Sabado pa lang ng gabi, isulat nyo na at pag-isipan nyo ng maigi yung mahalagang 4 na prayer request na gusto nyo tugunin ng Panginoon. Isipin nyo na, pinakamahalaga, kung boyfriend ba yan, isama nyo na yun doon. Yan isa sa pinakamahalaga. Kung trabaho, isama nyo pa rin. And then, God will answer our prayer according to His perfect time, according to our needs. So, 4 po yan, para pagdating dito, ipapasok nyo na lang po yan sa envelope. Ano po? Yung pinakamahalaga na sa tingin ninyo ay hindi kayang gawin ng tao sa inyo, pero kayang gawin ng Diyos. And then next is 4 sandwiches. Kayo pong gagawa ng sandwiches, ha? Walang dayaan. Walang dayaan sa 4 sandwiches, ha? Basta 4. Basta 4 na pirasong sandwiches. Bahala kayo kung anong sizes. Basta 4 na piraso. Hindi pwedeng 5, pwedeng 6, basta 4. Sakto. Kailangan sakto doon sa instruction. And number 3 is candles. Yung candles natin ay dito po yan natin kukunin at bibilhin sa ating co-op. Hindi pwedeng manggagaling sa labas. Yung galing sa labas na candle, wala pong power yun. Kailangan ang basbas po ay nasa co-op natin. Amen? And the last one, magsuot tayo ng white. Kung wala pa yung pang ilalim na white, basta sa taas, white. Pwede na rin po yun. Basta white, no? Kung may pang up and down ay white, okay, mas maganda rin, mga kapatid. Depende, no? Pero kung basta mahalaga ay white, naka-white tayo. Okay, so that's all. 4 po yan, ha? Huwag kakalimutan po yan. Kaya, Saturday night pa lang, mag-prepare na kayo ng sandwich po ninyo, mga kapatid. Yung candles ay, sabi daw po sa instruction, yung walang candle ay mag-share sa may candles. Pero, Macau pa, mawawala ng candles. Kasi mas maganda kasi yung candles na yun, may uwi natin, mailagay natin sa, alam mo, dalhin nyo lagi sa bag nyo yung isa, iwan sa room nyo yung isa ibigay nyo doon sa gusto nyong baguhin ng Panginoon. Who knows, di ba?
ganun yun eh. Kasi anything that we lift up to the Lord and hingin natin yung kanyang blessings. Sabi ng Bible, di ba? God choose the foolish things. Ginagamit ng Diyos ay mga tingin sa tingin ng tao, walang saysay, walang kwenta. Ginagamit niya yun. God choose the foolish thing to put to shame the wise. At yun po. So, yan po. At ang ating pag-aaralan ay panghuling part natin, David, faith with a heart like God. Ang pananampalataya ni David na may pusong katulad sa Diyos. So, i-jump ko na po ito ha. Konting review lang pero wala na akong explanation. Is una ang kanyang what kind of faith. O yun. And what faith, doon tayo nagsisimula. What faith did David have? Anong merong pananampalataya sa kanya? Why he was called a heart like God. Kasi ang pagkabanggit Ang pagkabanggit kasi doon sa 1 Samuel, doon sa tinatawag natin na verse ng Acts 13, verse 22. After removing Saul, he made David their king. And God testified concerning him, I have found the son of Jesse, anak ni Jesse, si David, a man after my own heart. He will do everything and everything I want him to do. Kasi disappointed, failure siya kay the first king of Israel, si King Saul. Nakita niya itong batang ito ay na mayroong katulad ng kanyang puso, no? Ibig sabihin, mayroong attitude and character si David na wala kay King Saul at alam ng Diyos na ito yung tutupad ng lahat ng kanyang utos. Hindi katulad ni King Saul. Kaya pumasok ngayon si David, inanoint siya ni Prophet Samuel to be the second king of Israel. And so, what faith did David have? Anong meron ba sa kanya? Bakit siya merong puso na katulad daw sa Diyos? David had an obedient faith to God. First and foremost yan, meron po siyang pusong masunurin na may pananampalataya sa Diyos. Yung pangalawa natin ay, kung hindi nyo po na-take up ito, abangan, puntahan nyo doon sa FB page ng Macau. Nandoon po yun. So magkakasunod-sunod po yun. Dahil pang-apat ito. So ang pangalawa natin na kinuha is, David had a fearless faith. Nang marinig at makita ng hari at ng mga Israelita yung challenge ni Goliath. Sabi ni Goliath, wag na tayong maglaban ng lahat. Let's pumili kayo ng champion nyo at lalaban sa akin. Ang sino mang matalo ay maglilingkod. At ang sino mang manalo, yun ang paglilingkuran. So, natakot yung hari at ang mga Israelita at mga sundalo ng mga Israel. Dumating sa eksena si David para maghatid ng pagkain sa kanyang mga kuya na tatlo niyang the elders, yung tatlong kapatid niya mula from the elders, nagsiserve as a soldier ni King Saul. Habang naghatid siya ng pagkain, naririnig niya na hinahamak, dinidefy nitong Goliath ng champion ng Philistine, ang Israel. Pagkat hindi niya ito maatim na dinidegrade ang kanyang bayan, ang kanyang Diyos. Sabi niya sa hari na si Haring Saul, I will fight him. Akong lalaban sa kanya. And that kind of faith is David had a fearless faith. Walang takot, mga kapatid. At ang pangatlo na pinapag-aralan is si David ay hindi lang fearless faith, si David ay meron po siyang had a passionate faith. Meron siyang madamdamin, masigasig, o marugdog, nag-aapoy na pananampalataya. Habang hinahamak ni Goliath ang bayan ng Israel, hindi maatim ni David na ang pangalan ng Diyos ay hinahamak ni Goliath. Kaya sabi ni David, you come to me with your sword, your spears, and your shield, and with your helmet, but I come to you in the name of the Almighty God of Israel. Sabi niya ganon, ibibigay ka ng Diyos sa akin.
So ang concern ni David doon, ang kanyang passion is the glory of God. Pag meron kang passion sa Diyos, hindi ka papayag na winawalang hiya ng kaaway, ng demonyo, ng diablo, ang iyong pangalan, ang iyong pananampalataya, ang iyong grupo, ang iyong family. Ipaglalaban mo ang glory, ang kalwalatian ng Panginoon. Yun ang pangatlo. At yung pangapat na atin pong tinalakay nung nakaraang Tuesday, ito po yung pangapat is, David had faith in the power of God. Si David ay nagkaroon po siya ng, meron siyang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Nandun yung faith niya sa power ng God. Kung nang sinuotan na siya ni King Saul, dahil sabi niya, I will fight him, I will go and I will fight him. Nang sinuotan na siya ng armor ng isang sundalo, hindi niya kaya dahil isang teenager at the age of 16, paano niya bubuhatin yung espada, yung shield, yung helmet, at saka yung damit ng sundalo na mayroong mga metal plate sa dibdib. So hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw. Tumanggi siya, sabi niya, huwag kayong mag-alala, mahal na hari, sabi niya. Nung ako'y nagbabantay ng tupa ng aking magulang, pag may dumarating na mga leon, na mga asong gubat, lobo, mga bear, pinahawakan ko po sila sa kanilang buhok, sa kanilang ulo, sa kanilang panga, at binabalik ko po ang kanilang leeg. Kung paano ako ililigtas ng Diyos sa kamay, sa kuko ng mga leon, ng lobo, ng mga asong gubat, ililigtas din ako ng Diyos sa Pilisteyong ito. Ibig sabihin, si David, nagtitiwala siya doon sa lakas, sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi meron siyang karanasan. Just like us, if we are facing the problem just like a giant, katulad ni Goliath, remember your experiences from the past, kung anong ginawa sa iyo ng Diyos sa mga nakaraan sa buhay mo. Pag yun ang maalala mo, at doon ka nakahawak at nagtitiwala sa ginagawa sa iyo ng Diyos from the past, kung paano mo naranasan yung kanyang power, yung kanyang greatness, yun ang tinutukoy ni David. Sabi niya, siya rin ang Diyos na magliligtas sa akin. Kaya kay Haring Saul, para sa kanya, ang tanging alam niya to win the battle is you have to wear. Kailangan suotin mo yung sword, yung spear, maghawak ka ng sword, spear, at saka helmet, maglagay ka, para manalo ka. Kasi si Goliath ay talagang full armor siya, mga kapatid. Marami siyang mga baluti. So si David, sabi niya, hindi ko na kailangan yan. Bakit hindi niya kailangan yung gamit ng sundalo? Kasi nga, yung pananampalataya niya nandun sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Totoo nga naman, kahit naman talaga gamitin natin ang lahat ng kakayanan, impluensya, talento, gifts, giftedness natin, galing mo, diskarte mo, kung wala naman yung pagsama ng Diyos. Diba? Ngayon, kung hindi ka gifted, hindi ka talented, hindi ka mahusay, hindi ka magaling, pero sinamahan ka ng Diyos, wow! Anong masasabi natin doon? Wala ka nang masasabi, kundi purihin ng Diyos. Because of the power of God. And the last one, mga kapatid, dito ako magtatapos sa the last one. The last one, what faith did David have? Why he was called a heart like that? David had a humble faith. Meron siyang mapagpakumbabang pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya, although we are proud, we are so blessed because of faith. Tama naman na tayo po ay dapat nagpupuri, ipapasalamat dahil meron tayong pananampalataya at yun ang pananampalataya ang ibig at gusto ng Diyos sa atin. Pero yung pananampalataya, mga kapatid, kung minsan kapag hindi ka rin aware, hindi ka sensitive, at
mali ang paggamit ng iyong pananampalataya, mauuwi tayo sa pagbagsak o maging sa pagkakasala. Kasi it does not mean if you have faith, you are shielded from troubles, sufferings, trials, or even sins. Hindi po ganun ang turo sa Bible na once you have faith, you are now free from sins, free from troubles, sufferings, and persecution. Hindi po. Because faith cannot tested, cannot trusted. Sinusubok talaga yan ng Panginoon. And probably, si David, kahit na nakapatay siya ng Goliath, at kahit na inanoint siya ng Diyos, at kahit na nanalo siya sa labanan sa digmaan kay Goliath, mga kapatid, sinubok pa rin siya ng Diyos kahit na kinilala siya na matapang at nagtagumpay, sinubok pa rin siya ng Diyos. Tandaan nyo, bawat success, victory, at rewards na natatanggap natin, ang dulo nun ay pagsubok. Itetest ka ng Diyos kung magkakaroon ka ng hydrocephalus o magtitiwala ka sa Kanya. Di ba dapat ang pinakamagandang dyan? The more you experience success, blessing, rewards, promotion, the more you become humble. Tama ba? Yes. Para lalo kang pagkatiwalaan ng Diyos. Huh? To make us proud, mga kapatid, nandun tayo nagtitiwala sa sarili, hindi na sa Diyos na gumagawa sa atin ng pagpapala. Ang laki ng pagkakaiba niya, mga kapatid. So, it does not mean you have faith at mawawala ang iyong awareness, control, or discipline, and pagtitiwala pa rin sa Panginoon. Let me read this. We jump to 2 Samuel. Wala na tayo sa 1 Samuel, 2 Samuel chapter 12, verse 1. Mula doon sa may verse 1 to 5. Let us read, sabayan niyo dyan sa screen. In the spring at the time when king go off to war, itong hari na to si David ay hindi sumama sa gera. Hindi siya lumaban. David sent Joab, yung kanyang general, out with the king's men, kasama ang mga tauhan ng hari, and the whole Israelite army. They destroy, sabi ganon, they destroy the Ammonites, mga kalaban nilang mga Ammonite, besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Ibig sabihin yan, pinasugod niya kanyang mga tauhan at siya na lang ang nanatili sa Jerusalem doon sa kanyang palace ng hari. Imagine, let's continue. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. Naglakad-lakad siya, nagpahangin siguro siya. Isang hapon o gabi. From the roof, he saw a woman bathing. Magmula doon sa terrace, sa roof deck ng palasyo, may nakita siyang isang babaeng naliligo. The woman was very beautiful. Wow. Napakaganda. Very. Hindi beautiful. Very beautiful. Sabi ng verse 3, and David sent someone to find about her. Dala siya ng sugo kung sino nga ba yung nakita niya. The man said, she is Bathsheba. Bathsheba, from the word Bathsheba. The daughter of Elam and the wife of Uriah the Hittite. Si Uriah ay isa sa sundalo ni David. Si Uriah ay kasama ni Joab para lumaban sa gera. Si David na natili sa palasyo. Ito nangyari. And verse 4, it says there, then David sent messenger to get her. Nagpadala si David ng sugo para kunin si Bathsheba. She came to him. Dumating si Bathsheba and slept with her. Sumiping. Ganun ang kabilis ng pangyayari. Now, she was purifying herself from her monthly uncleanliness. Katatapos pa lang niya sa kanyang
at menstrual, buwanan ng babae. So, ibig sabihin, per pill. Eh noon, wala pa namang mga contraceptives at mga, kung meron noon, siguro hindi madadali mabuo. Eh wala pa noon. Hindi pa nila alam yun. Then, she went back home, sabi po ng verse 4, and then, now she was purifying herself from her monthly uncleanliness. Then, she went back home, umuwi ngayon pagkatapos ng pagsiping, umuwi. And verse 5 says, the woman conceived and sent word to David saying, I am pregnant. Imagine that, mga kapatid. So ganito ang tagpo, ganito ang nangyari sa buhay ni David. Doon sa springtime, panahon ng spring, tagsibon, mga kapatid. So what happened there is, he was tempted and he fell into sin, nagkakumit siya ng kasalanan. So, though David was a man of faith siya, a man, a heart like God, puso na may katulad sa Diyos, may pananampalataya at may pusong katulad sa Diyos, having a heart like God, and yet, fell into sin. Kaya sino makapagsasabi na obedient ka, masunurin ka, may pananampalataya ka, sumusunod ka sa gusto at kalooban ng Diyos, kaya ka binansagang godly at may pusong katulad sa Diyos, sino makapagsasabing hindi magkakasala? Hindi po kasi pwede nating sabihin na once na napasama ka sa isang group, sa isang community, pag sinabi na, akala kasi yung expectation kasi ng ibang tao, pag very religious ka, very devoted and committed ka, ang tingin nila sa'yo, ang linis-linis mo, hindi ka na madadapa at magkakasala. Yung nakatingin sa'yo, dahil ikaw ay may pananampalataya na religious ka, devoted ka, hindi nila alam na yung tinitingnan nila na ikaw at ako, ay meron din kahinaan ng katulad sa kanila. Nagpapakita dito sa binabasa natin na si David ay merong kahinaan, even though he has a faith, even though he was a man of faith and called having a heart like God, meron pa rin siyang kahinaan. Just like us. And we must respect that kind of weaknesses. Kaya huwag mong paasahin at sa sarili mo, siya tayo na ako, hindi na ako magkakasala, hindi na ako matutunso. No, walang ganon. Nakabukas pa rin tayo sa atake ng diablo ng kaaway anytime. We are vulnerable to all the works and attacks of the devil. Kung ang buhay mo siguro ay laging nakakonect sa Diyos and napakataas ng awareness mo, lagi kang nagbabantay, lagi mong iniisip yung sasabihin mo, gagawin mo, palagay ko, malilesen, pero hindi perfectly na hindi ka magkakasala. Maaaring nakaligtas ka ngayon, isang taon, baka sa 2026, doon ka naman mahulog at mabalitaan ng mga kasama mo. Kala namin mo, flawless, yung pala, flow lang. So, yun po mga kapatid. So, yan, ang mapapansin natin. Ano nangyari? Kakumit siya. Now, that's a question here. Where and how did David sin develop? Paano ba yun nangyari, naganap? Una, mabibigyan ko ng mga practical dito. But, according to the Bible pa rin syempre, he is in the wrong place and at the wrong time. Bakit nasa wrong place yan? O isipin nyo nga naman, supposed to be, nandoon siya sa gera sa labanan. Meron silang commitment meron silang schedule. Siyempre, pag hari ka, meron niyang schedule Di ba? Pag mga boss, mga employer, meron niyang schedule O supposed to be, nandoon ka sa office mo, nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, may tatapusin ka, pero hindi siya sumama sa gera. Siya dapat ang mamumuno, siya ang magkukuman kasi ang king, para katulad sa bansa natin, ang president, siya ang command-in-chief.
Susunod sa kanya lahat ng sandatahang hukbo ng Pilipinas. Mapatubig, mapa-ere o mapa-lupa, mapa-bundok, mapa-syudad. Susunod sa kanya. Wala yung commander-in-chief. Wala yung leader. Wala yung mangunguna. Saan nag-stay? Sa palasyo. So he is in the wrong place and in the wrong time. Kung minsan, mga kapatid, ganyan din ang nangyayari sa atin. Ang nangyayari sa atin, mga kapatid, is when we are in the wrong place at the wrong time, we fall into temptation and sin. Dapat nasa gawain ka ng Diyos, pero lagalag ka ng lagalag. Anong nangyari? Dinalapak ka ngayon sa labas. Kung nandun ka sa gawain ng Diyos, hindi ka nalapak. Sabi ni Satan, wow, buti na lang hindi dumalo. Pagkakataon ko ng ano yun dito. See? Kaya ang hirap talaga yung nasa loob ka na nga ng prayer meeting, ang lakas pa ng tukso. Di lalo na yung sa labas, nasa loob ka na, diba? Nasa loob ka na ng simbahan, ang daming tukso. Di lalo na kung nasa labas ka, di lalong mas marami pa. Wrong place and at the wrong time. It's not the right time for him, David, to stay in the palace during that time. Kailangan siya ng kanyang general, kailangan siya ng kanyang mga sundalo, at kailangan nila ng instruction. Yun ang nawala sa bansa, sa hukbo, sa military ni David. Why? Because he stayed in the palace. Maaring isa yun. Kaya ang isang dahilan po, marami naman po, isang dahilan kung bakit po tayo nahuhulog sa kasalanan, baka wala tayo sa lugar ng Diyos na pinaglagyan sa atin. Ano pipiliin natin? Mag-stay sa lugar ng Diyos? O lumabas, magpakasasa sa pleasure ng mundo? Mahirap ito, mga kapatid. Nasa atin ang pamimili. Another one, he became idle and careless. Alam niyo po bakit? Wala siyang ginagawa, nagpapahangin lang siya. Alam niyo naman, ang demonyo, pag wala kang ginagawa, sabi ng demonyo, wala siyang ginagawa, papasok ako. Di ba? Ang demonyo, kapag hindi ka busy, hindi ka committed, hindi ka dedicated, pag marami kang space sa buhay mo na hindi ginagamit ng Diyos, i-occupied ng devil. Kukunin ni David at gagamitin niya yung mga space na yon at mga time na yon. Gagamitin niya. Tingnan niyo po yung mga taong laging nai-involve sa mga news. Bakit niyo po niransak? Bakit niyo po ninakaw at pinatay? Paano po kasi wala kaming trabaho? Saan pumapasok ang demonyo? Sa mga taong walang trabaho. Kapag busy-busy ka sa trabaho mo, mahirapan ang demonyo na pasukin ka at hilain ka. Bakit? Busy ka Sinong nakakapag-workshop ng demonyo? Sa mga taong napakaraming tirang oras na walang kwenta, walang silbi, at walang ginagawa. Kaya sa bansang Pilipinas, napakataas ng crime. Bakit? Maraming walang ginagawa kaysa sa may ginagawa. Bakit mababa ang crime sa Macau? Lahat kasi busy. Paano mo yan i-istorbohin? Wala kang makitang tambay sa labas. Lahat may ginagawa, lahat may kinakalikot. Di ba? Kung wala kang ginagawa, makipag-chismisan ka, at least busy-busy ka sa pag-chismis mo. Di ba? Hindi ka mahuhuli ng demonyo doon. Maliban na lang, totoo yung chismis mo. Pero kung hindi, he became idle. Idle, ibig sabihin, walang ginagawa. Careless. Bakit careless? Hindi man lang siya nag-ingat na siya isang hari, na sa kanya nakatingin lahat, sa kanya umaasa, sa kanya nagtitiwala ng kanyang utos, command o direction. Naging careless siya that time. And the last, nakikita natin dyan, he pulled at what he saw. Nahila siya, naakit, natangay siya sa kanyang nakita. Sino ba nakita niya? Si Gretchen.
Yun ang nakita niya, si Gretchen. Nang makita niya si Gretchen nagbabati, sabi niya, napakaganda nga ng babae nito. Ang ganda-ganda nito. Nag-utos siya sa kanyang tauhan, pakitanong kung taga saan at anong pangalan niya. Di nang tinanong, imbestigahan, at pakisabi pumunta siya sa palasyo. Imagine, di ba? Alam nyo, there is nothing wrong about, wala namang problema sa mga nakikita natin eh. Yung mga gusto natin, walang problema dyan. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng mata eh. At isang biyaya ang magkaroon ka ng insight, ng paningin, mga kapatid. Isang biyaya yan ng Diyos para ma-enjoy mo, ma-appreciate mo yung beauty ng mundo, yung ginawa ng Diyos, kung paano niya binibless ang mga tao sa kanilang mga talento, sa kanilang gifts, sa kanilang skills. Pag nakikita mo, na-inspired ka, nagkakaroon ka ng inspirasyon, lumalakas ka, blessing yun ng Panginoon. Ang problema na lang sa nakikita natin, hindi naman lahat good. Hindi naman lahat. Ang Diablo, napaka-tuso, napakagaling. Hindi naman kasi siya magpapakita sa iyo ng pangit dahil pag nagpakita siya sa iyo ng pangit, lalayo ka. Di ba? Wala namang produkto nagsasabi na pag ininom mo to, mamumula ka, magiging macho ka, pag ininom mo to, hindi, masusunog yung baga mo, magkakasakit ka sa atay. Pero hindi naman pinupront ng mga alak na kapag ininom mo to, gagwapo ka, o gaganda kutis mo, kikinis ka. Walang mga produkto na nagsasabi ng kanilang pangit na magiging resulta. Wala, kasi walang kakagat, walang mahihikayat. The same with the tactics of the devil. Hindi naman siya magpapakita sa iyo na manliligaw ng pangit. Dahil pag may nanligaw sa iyong pangit, tatalikod ka kagad, lalayo ka, pero kapag ala Robin ang dating, medyo ma-attract ka. Kasi gusto mo yung macho ang dating, matigas, at medyo siga, matapang, mga ganyan. So, he pulled at what he saw. Alam nyo, ang mga tukso ay hindi yan kasalanan eh. Yung mga nakikita nating inaakit tayo, pinupukaw ang laman natin, hindi ka ba nagkakasala doon? Pumapasok lang ang kasalanan at nahuhulog ka, yung nakita mo, nagpaakit ka at kinagat mo. Yun ang ibig sabihin nun. When you drag and pulled by what you saw, at kinagat mo, pinatulan mo, papasok na ang kasalanan. Kahit namang 10 demonyo at 100 demonyo ang pumarap sa iyo, kung hindi mo namang kakagatin, yung 10 na yun, iiyak lang yun, ang iiyak sasabihin ng alis na tayo dito, hindi naman tayo pinapansin. Saan tayo pupunta? Doon tayo pupunta doon sa pinakamahina na yun. Pag nilaglaran mo lang, bumibigay na din tayo. Ganun ang demonyo. Oo, kaya tinan ninyo, hindi tayo makapasa sa temptation. Bakit? Kasi every time na nakikita natin ang temptation, mahina tayo, madali tayong hilain, madrag, madali tayong biktimahin. Bakit? Kaya paulit-ulit ang kinababagsak nating tukso at kasalanan kasi madali kang matangay. Hindi masama ang nakikita, ang masama yung nagpapatangay ka. Latagang ka dyan ng pera, kahit naman yung pera, tingnan mo kahit gaano karami at gaano kamahal yung worth ng pera na yan. Kung hindi ka naman matatangay, o marunong kang magtimpi at magtiyaga, magtiis, na pwede ka rin magkapera ka sa magandang paraan kahit mahirap, hindi ka magkakasala. Yun ang ibig sabihin nun. David knew, alam ni David, his heart was not perfect, but simple. Yan ang kanyang puso. Alam niya na hindi siya perfecto, kundi siya'y makasalanan. That is why naisulat niya ang Psalm 139, verse 23 and 24. It says there, "Search me, O God, saliksikin mo, O Diyos, and know my heart." Alam niyo po ang puso ko. Sino pong nakakaalam ng puso natin? Ang Diyos lang. Kaya nga kung ang Diyos ang nakakaalam ng puso natin, sa Kanya natin ipa-search. Kasi baka mamaya pag pina-search mo sa iba, sakyan ka lang ng kasamahan mo dahil pag hindi ka sinakyan, magkakasamaan kayo ng loob, kukonsentihin ka, ipapampered ka, kahit maling-mali ka na, sasabayan ka lang ng sasabayan,
So sa Diyos, hindi. Ang Diyos makatarungan, matuwid siya. Point out anything in me. O, ituro mo sa akin, ano man sa akin na nakaka-offense, o that offends you, na nakasakit sa inyo, Panginoon. And lead me along the path, dalhin niyo po ako sa daan ng walang hanggan ng buhay. Imagine that prayer of David. He was not a perfect, but simple. That's why he wrote the Psalm 193, verse 23 and 24. He asked God to test his heart. Yun ang pinakamaganda, mga kapatid. A humble person, sa Diyos nagpapa-search, sa Diyos evaluate. Pag meron tayong ganong soul searching, meditation, contemplation, reflection, mga kapatid, then after that, marerefresh ka. Pero kapag wala kang ganon, lagi kang nagtitiwala sa lakas mo, sarili mo, husay mo, galing mo, hindi ka na nagninilay sa sarili mo, nagre-reflect. Kung may something, hindi mo sa salamin, baka hindi pantay yung eyebrow, yung kilay, yung makeup, hindi pantay yung foundation, hindi pantay yung lipstick. Tingin-tingin din tayo minsan, baka hindi pantay yung butonis sa wales, mga ganun, baka may mansa pa. Sabi ni David, search me, O God. Ang ibig sabihin, God intervenes, ang Diyos gumigit na sa atin when we commit sins. Gumigit na siya. The story here is sa 1 Samuel chapter 12. Ano po ito? 2 Samuel na po ito. 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 10. Ang sinasabi doon, sinugo ng Diyos si Prophet Nathan. Yung propeta na si Nathan, sinugo ng Diyos, pinapunta kay David. And God sent Prophet Nathan to rebuke and correct David para sawayin siya at ituwid siya. Dahil hindi alam ni David, nag-cover siya ng kanyang mali, ng kanyang kasalanan, pumunta yung propeta at nagsugo siya. Nagkwento yung propeta. Isang mayaman, may dumating siyang isang bisita. Na dumating bisita niya, nang siya po ay magpapahanda ng kambing, ng tupa yata, ganon, ang ginawa ng mayaman na ito, kinuha niya yung nag-iisang tupa ng mahirap na kapitbahay niya at yun ang kinatay para dun sa kanyang bisita. Sabi ni Propeta Nathan, anong masasabi mo? Sabi ni David, parusahan ang taong yan! Kailangan mamatay siya! Sabi ni Prophet Nathan, kayo po yung taong yun. Natulala na po siya, hindi na po siya nakatinig. Kinawawa yung isa na may isang tupa na lamang, samantala yung mayaman, ang dami-daming tupa, ang daming-daming blessing, napakayaman. Kinuha pa, inapi pa yung kulubi na isa lang ang tupa. Kayo po yun. Now, what did David do? What did David do when he was rebuked by the prophet? Ang ginawa niya nang siya ni-rebuke ng prophet? Una, he humbled himself. Huwag natin ipagyabang kung may pananampalataya ka, tapos pag tinutuwid ka, kinokorek ka, nagmamalaki ka pa, dumedepensa ka pa. Parang ano pa, may faith ka, pero defensive ka naman. Nangangatwiran. Lumalaban. Dito, sa gawain ito, sino ba binibless ng Diyos? Hindi yung defensive. Sino ang binibless ng Diyos? Hindi yung mahilig magdahilan. Sino? Yung marunong magpakumbaba. Ganun na lang yung pakumbaba. And another one is, he admits his sin. The best thing we can do is admit. Hindi ka pwedeng maging humble kung hindi ka marunong umamin. Dahil ang palatandaan ng mga taong humble, they know themselves, they accept themselves. Kilala nila sarili nila, tanggap nila ang sarili nila. Pag mali, mali. Ganun talaga yun, mga kapatid. Now, tingnan po natin. And David was not perfect man, and he made a mistake, and repented like all we do. Nagbalik loob siya. Kaya sa 2 Samuel chapter
12 at 2 Samuel chapter 12 verse 13, ang sabi niya rito mga kapatid, anong sabi niya dyan? Sabi niya, then David said to Nathan, after na ipaliwanag ni prophet yung kwento ng mayaman na maraming tupa at isang pulubi, mahirap na isa lang ang tupa, after niyang ikwento yon, nang marinig ni David, hindi na siya nag-argue, hindi na siya nangatwiran, hindi na siya nagmalaki at hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Sabi niya, 2 Samuel 12 verse 13, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Wow! Kaya pala meron siyang pusong katulad sa Diyos. Hindi ka ba naman matutulad sa Diyos? Bakit? Ang Diyos, very open, humble, forgiving. Ganyan ang Diyos sa buhay natin. No? Siya nga ang bumababa para abutin tayo. Diba? Tayo naman ang palayo ng palayo. Ang Diyos. Now, tingnan niyo po habulin ko. David wrote Psalm 51 as a sign of his humility and confession of sins to the Lord. Imagine, kaya niya sinulat ang Psalm 51, the whole chapter, dahil senyales na po yun ng kanyang humility, confession of his sin. Sabi ng Psalm 51 and verse 1 to 3, it says, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. Tingnan niyo po yung tatlong salita na hinighlight ko. Blot out, wash, cleanse. Magkakapare-pareho itong mga salitang ito, pero iba-iba ang kahulugan niyan. Sabi niya verse 4, for I know my transgression. Alam ko yung aking paglabag, pagkakasala, pagsalangsan, ang aking kasalanan is always before me. Pag ang Kristiyano nagkakasala, meron tayong conviction merong Espiritu ng Diyos kahit kang saan ka pumasok, saan ka magtago, saan ka pumunta, dala-dala mo yon pag nagkasala ka. Pero pag hindi ka Kristiyano, kayang-kaya mong i-ignore yun. Bakit? Wala kasing Espiritu na nagpapaalala para makonvict. Amen. Yan ang kakaiba natin sa kanila. Sabi niya, for I know my transgression and my sin is always before me. Laging bumupuntot, lagi na sa akin. Against you, you only are right in your verdict and justify when you judge. Ikaw lang ang matuwid. Ikaw lang ang mabuti, Panginoon, yung parang ibig niya sabihin. Surely I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. Kinilala niya mula pa sa kanyang pagkasilang na siya'y makasalanan. Bakit siya naging righteous, naging pusong katulad sa Diyos, kahit na galing sa sinapupunan makasalanan na siya? Kasi dahil nga sa Diyos, ang Diyos kasi ang gumagawa, nagja-justified sa atin, hindi yung ginawa natin. Amen? No, unang sign niya, David wrote the Psalm 51 as a sign of repentance. Siyang kanyang pagsisisi. Look at the word, restore unto me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ibalik mo sa akin. Bakit po? Kasi kapag ang isang mananampalataya, isang devoted, committed, at naglilingkod sa Diyos, pag tayo nagkakasala, nawawala yung galak. Kasi, yung kagalakan, bunga yun ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Pag naligtas tayo, ang fruit ng salvation is joy. Ang fruit, ang pinuproduce ng kasalanan is loneliness or sorrow. Kaya, hari siya, magagawa niyang lahat. May pera siya, may kapangyarihan siya, pero hindi siya masaya. Bakit? Hindi masaya. Kasi nagkasala nga. Kaya sabi niya, ibalik niyo po yung galak ng pagliligtas niyo sa akin. See? Sabi niya, anong sign ng kanyang prayer? Bakit niya sinulat yan? Just for repentance. Another one is, hindi lang repentance, is returning to service. Para makabalik siya sa paglilingkod. Sabi ng Psalm 51 verse 13, then I will teach transgression at
ganon, tuturuan ko lahat din ng mga nahulog, nagkasala, napalayo sa inyo. Tuturuan ko sila ng mga daan ninyo, ng mga pamamaraan, mga daan ninyo, so that sinner will turn back to you, para yung nagkasala na katulad ko, makabalik sa inyo. Anong gusto niyang sabihin? Siyempre, pag nagkasala ka sa Diyos, napalayo tayo sa Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos, parang hindi na rin tayo naglilingkod sa Diyos. Ngayon, para maging epektibo ka pa, para magamit ka pa ng Panginoon, katulad ng dasal ni David, he wants to return to his service, to his ministry. Sabi niya, Lord, use me, make me, just to show your ways to the sinners, so that they come back and return to you. Anong ibig sabihin nun? Paano niya kakayanin ng kanyang general, ang kanyang mga tauhan, ang kanyang nasasakupan kung siya mismo ay nahiwalay at malayo sa Diyos at hindi na committed, devoted sa Diyos at malayo ang puso sa Diyos? Hindi ka makakaangkay ng mga taong magbabalik loob sa Diyos kung yung sarili mo ang layo-layo sa Diyos. What you need is repentance, restore, and pray. Lord, ibalik mo. Gamitin niyo ako ulit. Paupuin niyo ulit sa trono. Gamitin niyo ulit yung mga salita ko bilang testimony. Gamitin. Mga kapatid, ang pwede nang gamitin ng Diyos, yung mga broken. Broken. Yung mga bumabalik, nagtatapat, nagkasala, nagtatapat, at nagbubukas ng puso. Sabi ng demonyo, hindi ka na pwede. Sabi ng demonyo, wala nang magtitiwala sa iyo. Wala nang mababago pa. Una ko sa iyo, lumayo ka na dahil nakakadiri ka, hindi ka karapat-dapat. Pero alam niyo po ba, kahit si David nagkasala, pinawalang sala siya ng Diyos, pinatawad siya ng Diyos, at ibinalik siya ng Diyos sa pagiging hari, at ginamit pa rin siya ng Panginoon para maitayo ang plano ng Diyos na templo. What does it mean, mga kapatid? To become like God, it does not mean to become perfect and sinless. Yung heroes of faith, lahat sila may weaknesses, and yet God justified them and used them for His glory. Gusto mong gamitin ka ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian, be like David. Ang Diyos lang ang makapagbabalik ng dignidad sa buhay natin para magamit tayo mo. Yung story na pagdaan ako ng konti. Kunin natin ang ating mga dala, mga prayer requests, kunin natin ang ating mga nais itaas sa Panginoon. Dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya po muli may pinagkaloob nyo sa amin ngayong gabi. Thank you for the life, the faith, and the experiences of David na itinuturo nyo sa amin, Panginoon. Salamat sa apat na segment ito ng aming pakikinig pag-aaral. Lord, pinatunayan ninyo sa buhay ni David na hindi kayo nagkulang, hindi kayo nagpabaya, at hindi kayo nagsawa, Panginoon. Patuloy niyong pinadama ang inyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang inyong kapatawaran, at ibinalik niyo si David sa paglilingkod sa inyo. Just like us, O Lord. Marami kaming weaknesses, marami kaming failure sa buhay, marami kaming mga kasalanang nagagawa at nagawa. Pero walang ibang makapagpapatawad sa amin kundi kayo lang. Kayo lang ang makapag-justify. Kayo lang ang makapaglilinis sa amin. Kayo lang ang makakapag-block out, makakapag-clean sa amin. Hindi ito magagawa ng sino man, kundi kayo lang, Panginoon. At kayo lang din ang makakapagbalik sa amin sa paglilingkod sa inyo. Lahat ng nawala sa amin, bunga ng kasalanan, temptation, bunga ng gawa ni Satan, Panginoon, salamat dahil ibinabalik nyo kami dahil sa inyong biyaya, habag at pagpapala. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayer request, lahat po ng aming dala, lahat po ng aming itinataas, ang aming trabaho, ang aming employer, pati na ang aming buong pamilya. Pagpalain niyo po ang darating ng aming pagdiriwang para sa
40th anniversary ng inyong gawain sa pamumunan ninyo sa aming punong lingkod. I-bless niyo po ang araw ng linggo na itong darating. Tipunin kami pagsamasamahin at ibuhos ninyo ang blessing na ibubuhos niyo sa Luneta Park. Panginoon, is we pray that the same blessing, power, anointing that you will pour out, na ibubuhos mo, Panginoon, that you're going to pour out, O Lord, in your people here in Macau chapter. Salamat po ng marami. Ito ang aming prayer sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord.